So, yung Book of Galatians, pwede natin siyang hatiin sa tatlong bahagi. Galatians chapter 1 hanggang Galatians chapter 2 ay introduction ni Paul. Pinagtatanggol niya yung kanyang apostleship. Binanggit niya yung kanyang personal testimony. Paano siya naligtas, paano siya nakakilala sa Panginoong Jesus, paano siya nakilala ng iba pang mga apostles. So yun yung Galatians 1-2. Tapos Galatians 3-4, nandito na properly, nasa body na tayo, kung saan nakipag-argue si Apostle Paul sa pamamagitan ng iba't ibang klaseng mga arguments para patunayan na hindi totoong gospel or another gospel yung tinuturo na ebanghelyo ng mga gawa. Kapag masisave ka according to works, according to circumcision, pag kailangan mo maging Hudyo, mag-undergo sa ritual ng mga Hudyo para maging Christian ka, para maging katanggap-tanggap ka sa harapan ng Diyos, yon ay isang maling ebanghelyo. Yan yung inargue ni Paul sa chapter 3 hanggang chapter 4. Ang dami niyang mga argument, biblical argument, meron siyang experiential arguments, meron siyang allegorical argument, meron pa siyang mga sentimental argument sa buong 3-4 ng Galatians. At nandito na tayo ngayon sa chapter 5 at 6 kung saan application na ng doctrines of grace. Paano na to ilalapat dun sa buhay ng mga taga-Galatia. Nagsimula tayo sa 1-6 ng nakaraang Sunday. Ngayon, nandun na tayo sa susunod na verses, 7-12. At dito, sa 7-12, hina-highlight ng Apostle Paul yung mga kalaban. Hina-highlight ng Apostle Paul yung mga false teachers mismo. Yung 1-6, hina-highlight niya doon kung ano yung resulta kapag naniwala doon sa mga false gospel teachers. Kapag naniwala doon sa mga false gospel teachers, magiging alipin sila. Hindi sila magiging malaya. Sinabi pa ni Apostle Paul, you're severed from Christ. Ang sabi pa ni Apostle Paul, sila ay fallen away from grace. Hindi sila maliligtas. Magiging alipin sila sa ilalim ng kautusan kapag sumunod sila doon sa mga false gospel teachers. Now, in-highlight niya rin doon, kapag hindi sumunod sa mga false gospel teachers, yung freedom doon sa totoong gospel. So, ebanghelyo ng kalayaan. Pero ngayon, ang highlight na mismo ng Apostle Paul, yung 1-6, ano yung result ng false gospel? Sa 7-12, ang highlight ni Apostle Paul ay sino yung mga teachers na yon at ano yung hatol ng Diyos sa kanila. Ang highlight na dito yung false gospel teachers mismo. So pansinin niyo verse 7 hanggang 12. Verse 7, who hindered you? Sino yun? Yung mga false teachers. Hindi sinabi ni Apostle Paul, what hindered you? Hindi niya sinabi, ano yung humadlang sa inyo? Very specific siya, sino humadlang sa inyo? Sa paglakad nyo sa katotohanan. Verse 8, this persuasion is not from God. So yung pagkumbinsi na binabanggit ni Paul, kanino galing? False teachers. Verse 9, a little leaven leavens the whole. So, ang ibig sabihin na to yung turo, nino? False gospel teachers. Verse 10, sinabi doon, they who are troubling you, they will bear the penalty. Sino yung they na yon? False teachers. Ulit. Verse 11, who persecuted the Apostle Paul? Sino yung nag-remove ng offense ng cross? Mga false teachers. Verse 12, who unsettles them must emasculate themselves. Sino yung pinapatungkulan ni Apostle Paul? False teachers ulit. Buong passage natin, 7-12, naka-concentrate si Apostle Paul doon sa mga nagdadala ng maling turo. Tapos na siya. Doon sa maling turo mismo, tapos na siya doon sa resulta ng maling turo mismo. Dito, nag-concentrate si Apostle Paul doon sa mga nagtuturo ng maling katuruan. 7-12, concentrated si Apostle Paul. Pinuri pa nga ni Apostle Paul yung mga taga-Galatians bago niya sisihin yung mga false teachers. Sabi pa ni Apostle Paul, you were running well. Mga kapatid, mga taga-Galatia, lumalakad kayo ng tama, tumatakbo kayo ng tama. Pinuri niya yung mga taga-Galatia, pagkatapos sa kanya sinabi, sino yung humadlang sa inyo? Etong mga maling tagapagturo.
verse 7. Ang focus niya na ngayon sa passage natin ay external. Ang focus niya na ngayon ay sila ng mga maling tagapagturo na nangangaral ng kasinungalingan, nangangaral ng ibang ebanghelyo na nagwawasak sa pananampalataya ng mga taga-Galatians. Tapos na si Apostle Paul, at least sa passage natin, sa pagre-rebuke sa mga taga-Galatians. Ngayon, ang binabanggit niya ay ang apostolikong hatol sa mga nang bibiktima sa mga taga-Galacia. Silang mga nagpe-pray, P-R-E-E-Y, doon sa mga tupa ng Diyos na mga nasa Galatia. So yung thrust ng passage natin ay mga false teachers. Nagdadala sila ng kapahamakan sa kaluluwa at sila hahatulan ng Panginoon. Notice the sharp language of Paul. Buong passage natin, napakatalas ng pananalita niya. Mula verse 7, matalas sila ng mga hinadlangan kayo sa paglakad sa katotohanan hanggang dulo. Putulin na nila yung mga ari nila. Napakatalas na pananalita ni Apostle Paul. Yet amidst all these predators, sa kabila ng lahat ng mga lobo na to, may kumpiyansa si Apostle Pablo sa Panginoon. Napapanatilihin niya yung mga tao niya. Verse 10. Kaya ito yung mensahe natin ngayong umaga. False gospel teachers are real threats. They drag souls to hell. Yet God will not let His people be lost. Totoong mga kapahamakan yung dulot ng mga maling tagapagturo. Hinahatak nila yung kaluluwa papunta sa impyerno, pero hindi hahayaan ng Diyos na mahatak yung tunay na Kanya. Papanatilihin ng Panginoon yung mga tunay na Kanya. Yung mga manloloko na ito ay hindi lamang nagkakamali sa kanilang turo. Nagbibigay sila ng peligro sa marami. Pumapasok sila sa mga iglesia, iniistorbo nila yung mga konsensya at pinapapaniwala nila yung mga mananampalataya na tumalikod sa biyaya. Pero sa kabila ng lahat ng kapahamakan na dulot ng mga maling tagapagturo na ito, yung tono ni Pablo ay hindi despair. Meron siyang kumpiyansa. Meron pa ring liwanag sa ang dilim na passage. Merong sa gitna nun, merong isang liwanag na nakikita tayo na tono ni Pablo. Ang kumpiyansa niya ay hindi sa mga taga-Galacia, kung hindi sa pagpapanatiling grasya ng Panginoon. Kaya tignan natin, una, yung condemnation ng mga false gospel teachers. Pero pangalawa, yung confidence sa kabila ng mga false gospel teachers. So number 1, the condemnation ng mga fake gospel teachers. At pangalawa, the confidence against these fake gospel teachers. Lahat ng mga preachers ay accountable sa harapan ng Panginoon. James 3:1. Lahat. Kaya sinabi mismo ni Apostle James, sa sulat niya, not many of you should become teachers. They bear double weight. No? Pero totoo rin yun sa mga nagtuturo ng false gospel. Sila rin ay nag-a-assume ng office, ng pagtuturo. Pero yung dala-dala nilang mensahe ay maling klase, kabaliktarang mensahe, ibang klase ng ebanghelyo. Therefore, ang mga false teachers na ito ay accountable sa harapan ng Panginoon. They are doubly accountable sa harapan ng Panginoon. Tinuturo nila, yung mga nandito sa Galatians, tinuturo nila na yung paraan ng kaligtasan ay pagtutuli. Tinuturo nila na yung paraan para makaharap ka sa Diyos ng tama ay sarili mong ritual, sarili mong gawa, sarili mong pinagpaguran, sarili mong mga maihaharap na pangrelihiyosong katapatan. They hinder the Galatians from obeying the truth. Verse 7, they persuaded them to a kind of message that is not from God. Verse 8, they have troubled and unsettled the faith of the Galatians. They sow false teachings. Una, maliliit pa yung false teachings na sinosow nila.
Tapos lumaki na. The little leaven leavens the whole lump. Una, maliit lang. So, naging full-blown false gospel. And verse 10, they will bear penalty, sabi ni Apostle Paul. And this brings us back doon sa chapter 1, verse 8 to 9. Pinapaalala sa atin kung anong klase yung tinuturo. Bakit ganito yung language ni Paul sa mga false teachers? Binabalik tayo sa Galatians 1, 8 to 9. Anong sabi sa 1, 8 to 9? But even if we or an angel from heaven should preach to you another gospel, contrary to the one we, apostles, preach to you, let him be accursed. Sumpain nawa sa harapan ng Diyos. Verse 9. As we have said before, so now I say again, if anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you receive, let him be accursed. Double curse. Emphasized curse. Yung mga pananalita ni Pablo dito, binabalik tayo dun sa sumpa at parusa dun sa mga maling tagapagturo ng ebanghelyo. Sabi pa nga ni Apostle Paul, medyo may pagka-sarcastic na siya dito, no? Gumamit si Apostle Paul ng sarcasm. Verse 12. Sabi niya, itong mga tagapagturong to, putulin na nila yung ari nila. They should emasculate themselves. Yung word na emasculate dun sa verse 12, sipin nyo, no? Nasa Bible to? Yes. Sinulat mismo sa guidance ng Holy Spirit kay Apostle Paul, salita ng Diyos. Putulin nyo na yung ari nyo kasi that's a sarcasm from the Apostle Paul. Kasi according to them, maliligtas ka kapag nagpatuli ka. So ipuputulin kang balat sa ari mo. Circumcision, ritual yun ng Old Testament, ritual yun ng mga Hudyo. Sabi ni Paul, sagarin nyo na. Putulin nyo na lahat. Pinapakita ni Apostle Paul yung pagiging irony. Pinapakita niya yung pagiging walang kabuluhan nung mensahe nila ng kaligtasan ayon sa gawa. Napakaseryoso ni Apostle Paul dito. He mocked their message. He demeaned and belittled the false message. Dahil sobrang seryoso ng mensahe na bit-bit nila at ang kailangang tugon ay nakakagulat rin na tugon sa mga peke na mga nagdadala sa impyerno na klase ng turo. Therefore, no sentence is more serious than to false gospel teachers. The blind who have led other blind men to destruction. Walang hatol yung mas malala kaysa sa hatol sa mga nagtuturo ng maling ebanghelyo dahil sila ay bulag na nagbibit-bit ng iba pang mga bulag patungo sa kapahamakan. Yan yung ginagawa. Walang parusa na mas hihigit pa kaysa sa nagbibit-bit, nangangaral ng ibang ebanghelyo. No, alalahanin niyo si Elijah. Kaharap niya yung mga pari ni Baal. 1 Kings 18:40. Naalala niyo yung showdown? Mga pari ni Baal, napakarami. Propeta ng Diyos, iisa, si Elijah. Nag-alay sila sa kanilang mga Diyos. Sabi ni Elijah, okay, mag-alay tayo sa Diyos. Kung kaninong alay ang tutupukin ng apoy, yun yung totoong Diyos. Yun yung sundin nyo. Buong araw, yung mga pari ni Baal, nagdadasal, nag-iiyak, pagod na sila. Wala pa ring apoy na galing sa langit na tumupok sa alay nila. At si Elijah, isang hiling lang sa Panginoon. May apoy na bumaba sa langit at tinupok yung alay niya. Actually, nag-ano pa siya partida na ha. Partida. Lagyan natin ng tubig. Nakailang tubig pa Okay, sige. Tapos na kayo? By the way, hinamak rin ni Elijah yung mga false teachers na yon. Ano sabi ni Elijah? Natutulog ba yung Diyos nyo? Baka nasa CR. Baka busy yung Diyos nyo. Bakit ganun yung tono ng Biblia sa mga false teachers?
Bakit pagdating sa false teachers, gumagamit ang Bible ng sarcasm? Bakit gumagamit yung Bible ng matatalas, matitinik na mga pananalita? Alam niyo kung bakit? Dahil grabing kapahamakan yung idudulot ng mga to sa kaluluwa ng mga tao. Kaya kailangan nila ng matatalas sa pananalita. Hindi sa lahat ginagamit to. Hindi ginagamit ng Bible yung sarcasm sa lahat. Reserved ito. Reserved sa mga false teachers. Makikita nyo, basahin nyo yung buong Bible. Tignan nyo mga sarcasm ng Panginoon at sarcasm ng mga propeta ng Panginoon. Nakareserba palagi sa mga false teachers. Alam niyo ginawa ni Elijah? Pinagpapatay niya yung mga pari ni Baal. They slaughtered them. Grabe ba yon? Medyo sobra ba si Elijah? Elijah naman. Medyo, hindi ba makatao yon? No. May accountability sila sa harapan ng Panginoon. Dinadala nila yung ibang tao sa kamalian. Revelation chapter 20 verse 10. The devil who had deceived them was thrown into the lake of fire and sulfur where the beast and the false prophet were. Grabe. Yung beast, si Satan mismo, sino yung kasama nila? False prophet. Sa impyerno, ang kasama ni Satanas at ng Antichrist ay mga false teachers. Kapantay ng parusa. Revelation chapter 19 verse 20, both the beast and the false prophet were thrown alive into the fiery lake of burning sulfur. Sinabi rin mismo ni Apostle Peter, 2 Peter 2:1-3, but false prophets also rose among the people, bringing in destructive heresies, bringing upon themselves swift destruction. Sabi ni Apostle Peter, their condemnation from long ago was not idle, their destruction is not asleep. Nakareserba ang pinakamalalang parusa para sa mga maling tagapagturo. So, sobrang mas seryoso pa to sa apostasy. Yung apostasy, malala na yan, di ba? Sabi ni Apostle Peter rin, kapag naniwala ka sa ebanghelyo tapos tumalikod ka, mas maigi pa na hindi ka pinanganak. Grabe yung punishment sa apostasy. Grabe rin yung mga parusa ng mga nakapakinig ng ebanghelyo pero hindi na nampalataya. Grabe yung mga yon. Pero yung sa false teachers, higit pa. Higit pa. Mas malala yung hatol ng Diyos sa kanila. Dahil alam niyo yung ginagawa nila, they are committing spiritual massacre. They are spiritual serial killers. Kasi kapag tumalikod ka sa pananampalataya, ang main na damay ay sarili mong kaluluwa lang. Pwede ma-discourage yung iba, pero mapapahamak, ikaw talaga. Ikaw lang. Tumalikod ka sa faith, di ka naniwala sa gospel, ikaw yon. Pero itong mga false gospel teachers, nang dadamay sila ng iba. Hindi nila sinasabi na pupunta ako ng impyerno nung ako lang ang mapapahamak. Hindi. Halina. Maniwala kayo sa akin. At pag may mga nakumbinsi, yung mga false teachers na yon, nakumbinsi sa maling ebanghelyo, ibang ebanghelyo, dinadala rin nila sa kapahamakan yung mga nakikinig sa kanila. Hindi sarili lang nila. Nagbibit-bit pa sila. Dinadamay nila ang iba. Hindi lang sarili. Isipin nyo na lang yung isang serial killer, pinapatay niya yung mga tao. Ganun yung mga false teachers. Mas malala pa kasi mga kaluluwa ng tao. Yung kanilang pinapatay. Kaya tanong hamon sa atin dito, mga kapatid, ang passage natin ay nasa Galatians. Yung mga false gospel teachers ay nang papahamak ng mga church. Nang papahamak ng mga Christians na. Therefore, brothers, watch out that you are not led astray by false gospel teachers or you will perish with them. Maging maingat tayo. Kung paanong inatake ang Galacia, atakihin din ang mga mananampalataya ngayon.
ng mga maling tagapagturo. Nung nagsalita ang mga false teachers, nakinig yung mga taga-Galacia ng taimtim. Pero nung si Pablo, totoong apostol, ay nagproklama ng kalayaan sa biyaya lamang, pinagdudahan siya. Ang Kristiyanong buhay parang isang karera, verse 7. Pero may dalawang hadlang sa karera ng pananampalataya na pumipigil sa atin. Isa ay kasalanan, pangalawa ay maling turo. At rarely yung dalawang yan ay magkahiwalay. Ang maling turo at kasalanan ay rarely magkahiwalay. Sila'y madalas magkasama. Merong kasalanan dahil merong maling turo na pinaniniwalaan. At merong maling turo na pinaniniwalaan dahil may kasalanan na hindi pinapatay, kung hindi pinapanatili. Kaya't maging babala sa atin ito, mga kapatid, huwag tayong mag-gather sa sarili natin ng mga tagapagturo na kikiliti ng mga tainga natin. Dahil dadalhin nila tayo sa kapahamakan. Dadalhin nila tayo sa kondemnasyon. 2 Timothy chapter 4, verse 3-4. For the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions, and will turn away from listening from the truth. Ang isa sa ikakapahamak natin na desire natin na ituturo ng mga false teachers, kasi yun yung tuturo ng false teachers, kung ano yung gusto mo. Ang ituturo ng false teachers, kikiliti sa tenga natin. Ang ituturo ng false teachers ay hindi laban sa dapat nating labanan. At isa sa mga pinaka-kine-crave ng ating puso ay self-righteousness. Yun yung tinuturo ng mga Judaizers sa mga taga-Galatians. Tinuturo nila, pwede kang maging righteous ng sarili mo. Pwede mong iharap yan sa Diyos. At isa yan sa mga craving natin. Isa yan sa mga sins natin. Ang nasa puso natin ay legalismo. We crave to prove ourselves before God. Gusto natin maiharap tayo sa Diyos, sa sarili nating katwiran. At yun yung message ng false teacher na pinangbibingwit niya dun sa mga taga-Galatians. We crave a righteousness that is our own, na hindi yung kay Christ, na gusto nating iharap sa Diyos para maging katanggap-tanggap tayo. At yan ang maging maingat tayo. Naramdaman mo na ba na kailangan mong patunayan yung katwiran mo sa harapan ng Diyos bago ka niya tanggapin? Have you ever felt that? Na kailangan meron akong iharap sa Diyos. Bago ako humarap sa Diyos, dapat maiharap ako sa Kanya na sa sarili ko. Sa akin. Labas muna si Jesus. Labas muna si Jesus sa usapan. Sa akin lang, ako lang. Have you ever felt that? Na meron kong dapat iharap na katwiran sa harapan ng Diyos. Naramdaman ko yan. Nararamdaman yan ng lahat ng mga mananampalataya. At yan ang bingwit ng tukso ng maling mga tagapagturo na wag nating kakagatin, na wag tayo magpapaninlang. I-confess natin, mga kapatid, i-confess natin na tayo ay naturally drawn sa kasinungalingan. I-confess, aminin natin sa harapan ng Diyos na kahit na mananampalataya na tayo, hindi natin mahal ang katotohanan na dapat nating mahalin ng sobra. Aminin natin sa harapan ng Diyos na hindi natin mahal ang ikasyam na utos ng klase ng pagmamahal na dapat yakapin natin ito. Na ang huling kinukonsidera natin sa buhay natin ay katotohanan. If there's something I need to sacrifice, unang-una truth. Confess natin sa Panginoon. At ito yung danger ng false teachers because they will agree with that. Ang danger ay hindi nila i-challenge ang ating mga legalism at heart. Kung hindi, i-encourage pa nila ito.
Ang mga false teachers ay hindi i-uphold ang gospel. Dadagdagan nila si Jesus o babawasan nila si Jesus. Ganyan palagi. O totally, santabi muna si Jesus. Mag-ingat tayo dahil ang mga maling tagapagturo ay hindi mukhang peligroso. They do not look dangerous. Walang false teacher na mukhang nakakapahamak. Katulad ni Satanas na nagpapakita bilang isang anghel ng liwanag, ang mga maling tagapagturo ay mga lobo na nag-aanyong tupa. Sa Bible, ang false teachers ay hindi, bulaga, false teacher ako. Hindi. Anong sabi ng scripture? They're wolves in sheep's clothing. Lobo na mukhang tupa. Kaya maging maingat tayo. Doon tayo sa mensahe. Tumuon. Doon tayo sa mensahe. Mag-discern. Dahil katulad din ni Satanas, ang mga maling tagapagturo ay dadalhin ka sa walang hanggang kapahamakan. Yun yung gusto ni Satanas eh. Dalhin yung iba sa destinasyon niya. At ganun din, yung mga maling tagapagturo, maging maingat tayo. Nabalitaan nyo yung naging road crash sa Cavite. Merong 3 namatay, 5 sugatan sa aksidente sa kalsada. Alam niyo yung title nung balita, nag-inom tapos nag-road trip. At isa dun sa mga namatay ay buntis na nurse na magpapacheck up lang sana. Na nagmagandang loob lang yung nagsakay sa kanya para dalhin sa ospital. Pero merong mga kalalakihan, mga kabataan na naglasing at nadamay itong kabilang sasakyan. Kaya't ang isang umaalingaw-ngaw na komento, buti sana kung sila lang, nandamay pa sila ng mga inosente. Ganyan ang mga false teachers. Ganyan ang mga maling tagapagturo. Ang mapapahamak ay hindi lang sila, kung hindi mang dadamay sila ng kanilang mga lason at hahatakin nila yung iba sa destinasyon nila mismo. Kahit maging maingat tayo, mga kapatid. Hindi tayo ligtas sa mga maling turo. Maging maingat tayo, be watchful and be careful. Pero sa kabila ng katotohanan na yan, na kailangan nating maging maingat at merong totoong parusa sa kanila, hindi hopeless ang text natin. Bakit? Kasi there's confidence against false gospel teachers. Nakita natin si Apostle Paul. Yung tugon niya sa mga taga-Galatians, meron siyang pangtatay na pag-alala sa kanila, meron siyang makadiyos na disappointment sa kanila, meron siyang seryosong takot, natatakot siya para sa kanila, at meron siyang pastoral na pagtulo ng luha para sa kanila. We have seen that. Chapter 1 verse 6. Nagulat si Apostol Pablo na ang bilis nilang tumalikod sa ebanghelyo. They're turning to another gospel. Chapter 4 verse 11. Sabi niya, I am afraid that I have labored over you in vain. Nababasag yung puso niya. Sa verse 14 at 15 ng chapter 4, sinabi niya, nung una, tinanggap niyo ko bilang isang anghel. Parang tinanggap niyo ko parang ang Panginoong Jesus mismo. Pero what happened to your blessedness? Sabi niya, iba na. Sa chapter 4 verse 16, sabi niya, have I become your enemy by telling you the truth? Naging kaaway ko na ba kayo dahil sinabi ko sa inyo yung totoo? Nababasag yung puso ni Pablo. Sinabi niya sa chapter 4 verse 19 to 20,
na para siyang isang nanay na gusto niyang mabuo at mag-mature yung mga taga-Galacia sa kanila. Sabi niya, for I am perplexed about you. Alalang-alala siya. Sobrang nag-aalala si Pablo sa mga taga-Galacia. Pero despite all of these fatherly worries, despite all of these godly disappointments, despite all of these serious fears, despite all of these pastoral tears, merong confidence si Paul na mananatili sila sa gospel. At yung confidence niya, kung bakit sila mananatili sa gospel ay, quote-unquote, in the Lord. Hindi niya sinabi, I'm confident in you. Hindi niya sinabi, ikaw yan so hindi ka tatalikod. Hindi niya sinabi, hindi, yan. Pag si brother, hindi yan naalis dyan. Hindi, ano sinabi niya? Saan yung confidence niya? In the Lord. Sa Panginoon. Ano sabi doon? That you will take no other view than mine. Kung ano yung gospel ko, yun yung magiging gospel nyo. Sinabi niya sa verse 10. Confident si Paul sa kamay ng Diyos. Hindi sa kanila. Yung confidence ni Paul ay hindi sa Galatian church. Yung confidence ni Paul ay hindi dun sa mga individual members. Yung confidence ni Paul ay hindi dahil, kayo yun Ang confidence ni Paul ay nasa Panginoon. It's in the Lord. Kaya kahit na laganap yung mga tagapagturo ng maling ebanghelyo, kahit na totoong banta ito, yung kapangyarihan ng biyaya ang nagpepreserba sa mga mananampalataya sa tunay na mabuting balita. Hindi natin inaalis yung totoong danger. Totoo yung danger. Solid yan sa language ni Paul. Totoo yung danger. 7 to 12, totoo yung danger. Buong Galatians, totoo yung danger. Pero hindi rin din dapat natin alisin na meron siyang totoong kumpiyansa sa Panginoon. Kailangan may balanse. Kailangan maging balanse. Kasi kung confidence in the Lord, nang hindi nagbe-beware, mali yun. Kapag puro beware, nang walang confidence in the Lord, ano mangyayari? Despair. Hopelessness. Pero parehong meron yan. Kaya't mananampalataya, ilagak mo yung pagtitiwala mo sa Panginoon, hindi sa sarili mo. Para hindi ka madala ng mga maling tagapagturo. Place your trust in God, not in yourself. To keep you away from false gospel teachers. Ang confidence natin sa isang mundo na punong-puno ng mga false teachers, lobo, mga predator, ay dapat in the Lord. Meron ka bang kapamilya? Meron ka bang kaibigan na nasa loob ng isang kulto? Meron ka bang mga kakilala na naniniwala sa isang false gospel teacher? Avid fan ng mga false gospel teachers. Nandun sila sa isang relihiyon na hindi naniniwala sa toong ebanghelyo o sa isang relihiyon na hindi naniniwala na Diyos si Kristo. Alam niyo kung sino lang ang makapag-alis sa kanila doon? Hindi ikaw. Si Kristo. Siya lang. Your confidence should be in the Lord. Hindi sa kanila. Kaya dalhin mo sila kay Kristo sa panalangin. Pray for them. Give them to God. Dahil siya lang yung kayang mag-alis sa kanila doon. Walang iba. At dalhin mo yung katotohanan ni Kristo sa kanila. Hindi ka ba nag-aalala sa kanila? Hindi mo ba iniisip yung walang hanggan nila? O pwedeng iniisip mo pero wala ka ng pag-asa. Yung pag-asa mo ay hindi sa'yo. Kung hindi sa Kanya na nag-alis din sa'yo sa maling ebanghelyo. Your confidence should be in the Lord. At ikaw,
Mananampalataya. Bakit wala ka sa kulto ngayon? Serious question. Sa dinhabi-dinhami ngayon ng mga false religion, bakit wala ka doon? Bakit wala kayo sa Jehovah's Witness? Ba't wala kayo sa Mormons? Bakit wala kayo kay Kibuloy ngayon? Ba't wala kayo sa dating daan? Anong sagot? Anong meron? Bakit wala ka doon? Pwedeng isipin mo, ay hindi kasi mas matalino ako sa kanila eh. Kaya wala ako doon kasi nag-iisip ako, sila hindi nag-iisip. Sino ba namang nasa tamang katinuan ang susunod kay Kibuloy? Pwedeng iniisip mo. Sino bang nasa tamang katinuan ang susunod kay Manalo? Pwedeng iniisip mo, hindi, mas matalino ako, mas superior ako, mas better ako sa kanila kasi yung mga yan mapapaniwala masyado. Bigyan lang ng konti, bigyan ng trabaho, kung ano man, maniniwala na. Pwedeng isipin mo dahil mas magaling ka sa kanila. Makinig ka sa katotohanan. Hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya wala ka doon sa mga kulto na yun ngayon ay dahil pinrotektahan ka ng Diyos. Dahil inalis ka ng Diyos doon. What protected us is not us, but our good and gracious shepherd. Ba't hindi ako nag-continue sa Roman Catholic Church? Doon ako lumaki. Bakit hindi ako nagpatuloy sa Jehovah's Witness nung high school ako? Ako mismo ang lumapit sa mga tagapagturong yon. Anong nag-alis sa akin doon? Dahil mas matalino ako? Dahil mas better ako religiously sa kanila? Hindi. Dahil sa Panginoon. Kung paanong pinrotektahan ni David yung mga tupa niya mula sa mga layon at sa mga oso, pinoprotektahan ng Diyos ang mga tupa niya mula sa mga maling tagapagturo. Ang mga tupa, hindi nila kayang protektahan yung sarili nila dun sa pangil at bangis ng mga lobo at mga layon. Katulad ng mga tupang yon, tinawag tayo mga tupa, hindi natin kayang protektahan yung sarili natin mula sa pangil ng mga maling tagapagturo. We are powerless, brethren. We are helpless, brethren. We cannot protect ourselves from false teachers. We need God. Yung Diyos ang nagtanggol sa atin. Hindi pwedeng sabihin ng tupa, lakas ko. Hindi ako kinain ng lobo, hindi ako kinain ng leon. Kita nyo? Strong bones ako na tupa eh. Hindi. Meron kang pastol. May pastol na humambalo sa mukha ng layon na yon, na umatake doon sa oso na yon. Ang pastol natin ang nagtanggol sa atin. Sa kabila ng lahat ng mga maling tagapagturo, merong tunay na tagapagturo na galing sa Ama, ang Panginoong Hesukristo. Siya yung nasa taas ng lahat ng mga tunay na propeta, tunay na tagapagturo ng Ebanghelyo, isang higit kay Moises na dumating na pinangako sa lumang tipan. Siya si Jesus. At si Jesus ay hindi lang mensahe, siya rin ang salita, siya ang logos, at siya ang katotohanan mismo. Ang Panginoong Jesus ang nagdadala ng buhay sa ating mga isipan. Siya yung kabaliktaran ng mga false teachers. Ano yung kabaliktaran ng false teachers? Ang Panginoong Jesus. Yung salita ng mga false teachers, magdadala sa impyerno. Ang salita ng Panginoong Jesus, magdadala sa buhay na walang hanggan. Magdadala sa katotohanan, magdadala sa buhay. Etong verse 7 to 12, baliktarin mo yan. Yun ang Panginoong Jesus. Sino yung nag-empower sa'yo to obey the truth and to run well? Ang Panginoong Jesus. Sino yung nag-persuade sa'yo sa truth ng gospel? Ang Panginoong Jesus. Sino ang nagbigay sa'yo ng maliit na katotohanan na lumaki
sa kaluluwa mo? Ang Panginoong Jesus. Sino ang nag-build ng faith mo? Ang Panginoong Jesus. Sino ang hindi nangaral ng ebanghelyo ayon sa gawa? Ang Panginoong Jesus. Sino yung pinersecute ng Panginoong Jesus? Sino yung hindi inalis yung offense ng cross? Siya na pinako sa cross. Ang Panginoong Jesus. Hindi katulad ng mga false teachers, ang mensahe ni Jesus ay hindi kailangan magdugo ka muna bago ka maligtas. Ang mensahe ni Jesus, dumanak yung dugo ko para ikaw ay maligtas. Siya yung namatay sa krus para tayo ay makalapit sa Ama. Kaya sa kabila ng ating pagkabulag, sa kabila ng ating pag-ibig sa kasinungalingan, niligtas tayo ng Diyos. At ligtas ka ngayon dahil tinuruan ni Kristo yung puso mo ng totoong ebanghelyo. Binuksan niya yung mata mo, binigyan niya ng iluminasyon yung isipan mo, binigyan kanya ng puso na nagmamahal sa katotohanan, na nagmamahal sa ebanghelyo, na nagmamahal sa krus. Kaya tumakbo ka, kapatid, nang hindi nagtitiwala sa sarili mong mga paa, kung hindi sa biyaya ni Kristo. Huwag mong hayaang may pumigil sa iyo sa katotohanan. Itatak mo yung mga mata mo sa Panginoong Jesus na siyang daan, buhay at katotohanan. Siya ang iyong pastol. Kilala mo ang tinig niya. Kilala niya ang pangalan mo at sinusunod mo siya. Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po sa mensahe ng Galatians 5:7-12. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na maging discerning at maging makilatis sa mga mensahe ng maraming tagapagturo ngayon. Huwag mo po kami hayaang mabulag at sundin yung iba pang mga bulag patungo sa kapahamakan. Iligtas mo kami, O Diyos, dahil hindi namin to kaya ng sarili namin. Kami ay powerless, Panginoon. Pero salamat dahil sa iyong grasya, sa iyong biyaya, ikaw ang nagpapanatili sa amin, nagpoprotekta sa amin, nagtatanggol sa amin, at ikaw mismo, Diyos, at ang iyong anak, ang totoong tagapagturo. You are the preacher of truth. And you are truth. You are the Trinity of truth. At inihiling ko ito sa pangalan ng nakapagliligtas na katotohanan, si Jesus. Amen.